Sino po nagbigay alam sa inyo yung anak nyo ay natagpuan bangkay ng anak ninyo? Yun din pong dalawang huling taong kasama niya, which is yun din po yung dalawang taong kumuha sa kanya sa bahay na nagyaya po sa kanya para mag-stroll. Gamit po ang isang puting van. I will give the assurance na tututukan natin yung kaso. And likewise siguro, ang initial na gagawin namin, magpapababa kami ng karagdagang investigador para tulungan yung mga investigador ng Pililya para sa agarang pag-resolve dyan sa kaso. Nandito po yung ama at ina ng bata at umaasa po sila na makakakuha ho sila ng hustisya tungkol doon sa pagkamatay ng kanilang anak. Opo, makakaasa po kayo. Opo. Sige po, maraming salamat po, General. Ang balita po doon, sir, after na kayo ay maere? Nag-message po sa amin yung investigador ng Pilili na si Sir Bias na kumari daw po ay pumunta kami sa police station sa Pililya po. Yun po, pinakita po niya sa amin yung case file. Sinabi po kung maaari, kung gugustuhin daw po namin na sumama kami sa kanila sa Taytay para i-file yung kaso. And then, minention po nila sa amin na good news daw po na nakita na yung wallet ng anak namin. So, sino po nga tinutukoy nila na suspect? Yung Jeffrey Gelido, alias Baldo, na sabi po rin po ng mga taong gusto makatulong sa amin is kilala daw po talaga sa lugar na gumagawa ng mga problema at dati na rin daw po nakasuhan at nakulong. Okay. Saan na-file niyo pong kaso, sir, no, sa piskalya? Anong kaso po ito? Sa robbery with homicide po. Ano-anong mga items, sir, yung nawala dito sa bata? Yung kanyang cellphone, iPhone 11 Pro Max at kanya pong wallet. At sa pagsigaw po niya na yun, sa pagtili niya na yun, maririnig niyo din po yung nakakaramdam na siya ng sakit na siguro po dahil sa ginagawa na sa kanya yung bagay na yun. At sa isang CCTV footage po na nakakuha ng mga pulisya, sa oras na yun, walang kahit na nang dumadang sasakyan or tao dahil sa oras na ng gabi o oras na yun ng madaling araw. May isang tao lang po na hagip na dumaan doon na sa kilos daw po is kilalang kilala ng ibang mga tao sa lugar. At ang isa pang nakapagturo doon sa tao na yun, nakapag-locate ng is yung tattoo po niya sa kanang braso. Okay. At yun nga po na sa mga nakalap na impormasyon ng mga polis, na-identify po nila na yun yung primary suspect. At sa isa pa pong testigo na sinasabing nakasakay sa jeep, na yun daw pong tao na yun na nag-iisa lang na nakasalubong nila naglalakad papalayo ng lugar na yun sa ganong oras na yun dahil nung lumampas na sila doon na nila nakita yung katawan ng bata dahil may sinusundan pa silang isang L300 na nakita nila nakatigil sa gitna ng kalsada. At yung binubusinahan nila, kita po nila tumabi yung L300, doon na po tumambas sa kanila yung katawan ng bata na sa gitna ng kalsada. Okay. May isang tao nga po na nag-post sa FB, which is nag-viral, na nagpapakilala na siya si Junice, na taga Binangonan, Rizal. Siya po yung napagbentahan ng cellphone. At kilala daw niya po talaga yung nagbenta sa kanya na nagngangalang John Paul Ortega, na taga Mambog, Binangonan, Rizal. Yung isang pinost niyang picture is hindi daw niya masyadong kilala pero alam niya taga Pililya, Rizal, na taga Kisaw. Nakilala lang niya sa pangalan na Nunoy de la Cruz, which is ang tunay na pangalan is Mon de la Cruz na taga Kisaw nga po. At taga Binangonan din daw po kung may kamag-anak din daw po siya doon. Okay. Magkano daw, sir, ibinenta sa kanyang cellphone? Sa pagkakaalam ko, binebenta po yung cellphone na halagang 4.5 pero natawaran daw po yata niya ng 3.5 or 4. Nung una, medyo nandun po yung doubt, nagdududa rin po kami, baka gumagawa lang po. Siyempre, unreliable po yung ganong ano. Oo. So, nakausap niya po yung kuya ko
At doon na lang niya shinare lahat ng impormasyon na alam niya. Na yun nga daw po, na babagabag yung koloban niya, talaga nakukonsensya siya dahil nung bukas na daw po yung cellphone nung anak namin at nung sinalpak na niya yung SIM card yata, lumabas yung account ng bata na nakita niya kung nag-viral dahil sa mga CCTV video footage na pinost sa Facebook na natagpo ang... Okay. Sa tingin niyo, sir, open pa yung cellphone niya? Sa ngayon po, wala na. Dahil ilang beses ko pong minessage since last week, wala na po, parang hindi na nagsisend yung mga message sa WhatsApp, sa Messenger. Pero nabanggit po ng kapatid kong babae na blinak pa po siya nitong Asia Binis, which is sa tingin ko, ginagamit pa po niya yung account. Pero kaming mga kamag-anak or may ni Asia is parang naka-block na kami lahat dahil hindi na namin makita yung mga update niya or parang minomonitor niya kung anong mga kilos sa Ngayon, sir, ano ho ba ang pangarap ng bata? Pangarap ko po actually para sa kanya is maging nurse dahil hindi po siya mahihirapan maghanap ng trabaho. Nung isang beses po na nagpakabit siya ng brace, sinabi niya sa akin, naglalakad na kami po, Daddy, magkano yung binayaran mo? Sabi ko, 7 plus. 35 minutes lang tayo, 7 plus. Nag-isip siya. Sabi niya, Daddy, mag-dentist na lang ako. Dahil sa nakita niya kung gaano kalaki ang sweldo. Dahil balang araw, siya na yung mamimili ng grocery para sa pamilya niya. Siya na yung... Siya na yung magta-travel kami, gaya kasama yung pamilya niya. Gagastosan niya lahat. Nagpabiro pa niya sinasabi, gusto kong makita yung sarili niya na makikita niya na may nameplate siya dito, nakasulat is Doktora Asia. Asia Binis. Ngayon, buo na yung pangarap niya eh. Alam na niya yung gusto niya sa buhay niya. Hindi lang para sa sarili niya actually. Iisip niya yung pamilya niya. Napakasakit. Kasi buhay at pangarap ng bata. Pangarap namin lahat. Para sa kanya yung nawala. Ano po ang message niyo, ma'am, para kay Asia? Bebe, wag kang mag-alala. Ginagawa namin lahat para sa iyo. Lalo-lalo yung pagdadasal. Hindi kami titigil, lalo na si Daddy mo sa nangyari sa'yo. Hindi ko talaga inisip na ganyan yung dadanasin mo ang sakit. Alam ko yung may pangarap ka talaga sa buhay mo. Talagang hindi niya po kasi binababayaan yung pag-aaral niya po talaga. Pumayag na nga po siya. Daddy niya na mag-dentist na siya. Sobrang saya niya po talaga. Bilang nga po sa akin, Mami, samahan mo akong maghanap ng dorm. Gusto ko kasama kita sa dorm. Daddy, magwa-working student ako. Tutulungan kita. Para hindi ka mahirapan. Sorry. No. Message mo po sa kanya, sir. Hanggang sa dumating yung oras na magkita na ulit tayo, hindi ako titigil sa pagdarasal. Yun na lang yung goal ko sa'yo at sana gabayan mo rin kami ni Mami at Daddy mo dahil alam ko gugustuhin mo rin na balang araw magkasama-sama ulit tayong lahat. Maraming salamat na kahit paano sa sandaling panahon naranasan namin kung paano magmahal bilang anak ng isang Asia Binis. Kaya maraming salamat. Mahal na mahal ka namin. Sa Rapi, alam kong maintindihan niyo po ang nararamdaman namin. Kaya kami po muli lumalapit at humihingi po sa inyo ng tulong. Na sana po ay mabigyan ng hustisya ang aming anak na si Asia Binis. Maraming salamat po. Isa lang po talaga may hiling ko talaga sa Rapi. Sobrang tulungan niyo po yung anak ko na makuha niyo po yung hustisya na nararapat po para sa kanya. Sobrang sakit nung dinanas ng anak ko. Hindi ko ma-imagine kung gaano yung takot sa mga gumawa nito sa anak ko. Makasensya kayo. Hindi niyo alam kung anong ginawa niya sa aming mga magulang niya. Sa mga kapatid. Hala na nagmamahal sa kanya. Salamat po.
Idol Rafi, nandito tayo ngayon sa lugar kung saan na natagpuan si Asia dito ho sa along Pililla, Hala-Hala Road sa Barangay Kisao, Pililla, Rizal. At kung mapapansin nyo po, dito ho sa aking kinatatayuan po mismo, dito ho natagpuan yung bata bandang alas 3 ng madaling araw sa tapat ho ng isang restaurant. Ngayon na sinusubukan ho natin na makapag-ugnayan sa may-ari para malaman din ho natin kung ano ho ang kanilang nasaksihan nung panahon ho na yon. At may mga CCTVs rin po na mula sa ating mga kapulisan, nakita kung saan ay nakita na dumaan din po yung van. Ano sir yung nalalaman po ninyo dito sa nangyari kay Asia nung March 16 kung saan around 3 a.m. Nakita ho siya dito sir no na nakahandusay po sa tapat po ninyo. Maya-maya may bumusinang L300. Napagkabusina na malakas, doon na po ako bumaba. Pagbaba ko, pagtingin ko may nakahandusay na batang babae. Unang nakaresponde, sabi, "Kuya, tulong. Labas po ako, punta po ako ng barangay." Ay wala na po, hindi na po namin inabutang buhay yung bata. Ano ho ang itsura ng bata? Ano ang nakita ho ninyo sa kanya? Na may saksak na 2 saksak sa dibdib po. Ngayon sir, meron na tayong suspect ngayon na nakasuhan na. Kilala ho ba dito sa inyong lugar? Kilala naman po siya pero siya po ay matagal din po siyang hindi nalagi dito. Yung batang po niyo talaga ay talagang pumapasok ng bahay, nagnanakaw. Ayun na po talagang gawain niya. Maliit pa lang po siya noon. Pagkakasabi mo ng taga-lugar po namin, talaga po yung batang yun gumagamit po talaga. May mga nakita ba kayo sa mga gamit niya na nasa lapag? Ang nakita ko na lang po ay charger na lang at saka tissue. Wala mo siyang cellphone sir, wallet? Ang nawala po yung cellphone niya at yung wallet. Ngayon po, mensahe ko po sa pamilya ni Asia, ngayon po, tumutulong po kami kung ano po yung impormasyon na makakatulong sa kaso, makakapagbigay linaw po. Thank you so much sir. Maraming salamat din. Idol Rafi, nagpaunlak din ho sa atin no, ng interview yung driver ng van na sumundo kay Asia nung May 16. Pwede niyo ho bang maikwento sa amin kung bakit ho kayo ang driver ng van? Sa inyo ho ba yung van? At kilala niyo po ba itong sa Asia at yung kasama niyo po sa loob ng sasakyan? Kami po ni Jeremy talaga magtropa. Tapos si Jeremy saka si Asia po talagang magkaibigan. Sinundo namin si Asia. Nakarating kami kay Asia sa Tandang Kutyo ng mga 12:30. Doon na po namin naisakay si Asia. 12:45 nakaalis na po kami doon. At pupuntahan naman po namin yung best friend niya na si Keisha po sa Mabitak. Ngayon sir, nung binabaho niyo siya, inintay niyo po ba siya na makapasok o hindi na? Hindi na po kasi tinanong kong kulit siya. Pinatanong ko pala siya kay Jeremy na kung sure na doon na siya sa pinsan niya. Nag-confirm na rin naman siya na okay na siya. Kaya po kami umalis kaagad. Mga anong oras niyo sir binabaha siya? Saktong 3 o'clock po yun, ma'am. Po na banggit din ng family na baka posible daw po involved kayo doon. Ano naman po ang masasabi niyo doon? Wala po katotohanan yun eh. May testigo naman po kami. Pasensya na po sa pamilya sa nangyari. Hindi rin naman po namin gusto yun. Ano nga message mo sir sa family? Sa pamilya po ni Asia, pasensya na po at naiwanan po namin ang anak niyo. Hindi namin nantay makapasok. Hindi rin naman po namin gusto ang nangyari. Pasensya na po talaga. Yun lang po masasabi. Nung May 15 at May 16, pwede mo bang may kwento sa amin yung nangyari? Sinundo na po namin yung tropa niya, tapos pumunta po kami dun sa Paagan po, sa may Maba po. Ayun po, dun po kami tumigil para magsaya, ganun, kwentuhan po. Uminom din ba kayo noon? Opo, Ilang inom din si Asia? 2 po ng Sanmig po. Pagkatapos nung pag-inom, Tapos ayun po, kwentuhan lang po, tapos biglang pumatak po yung ulan. Sabi po yun, nag-aya na po itong tropa ko. Tara na po. may relasyon ba kayong dalawa? Di naman po kami araw-araw magkausap. Neto-neto lang po, nung nagkaayaan lang po, ayun lang po. Hindi naman po kami magkarelasyon. Sa getting to know stage? Opo, ganun po. Siyempre, nagulat ka na ka-chat mo pa lang, gano'n na ang nga nangyari. Ano ang nga naging reaction mo?
Ano po, talagang kabado talaga. Siyempre, kami po ang last na kasama. Ganun po nangyari. Bilang tropa po, masakit po talaga sa akin. Iniyak ko po talaga. Kasi po, nga po, ganun po nakita ko. Nakawa po ako sobra. Ngayon, ano ang message mo sa family? Ito pong humingi po ng pasensya. Kasi po, ang kamalian po namin, ngayon na nga po, iniwan po namin ng ganung oras. Ayun po, ang kamalian po namin talaga. Tutulong po kami, mahanap lang po yung gumawa. May pagsisisi ka ba sa nangyari? Opo, meron po. Doon po kami nagsisisi. Sa iniwan po namin na ganong oras po, ayun po. Ayun po ang pagsisisi po namin. Sakit po talaga. Nandito ho kami Kap para malaman kung ano po ang nalalaman ng ating barangay dito sa pangyayari po dito kay Asia Simo noong May 16. Unti-unti naming nasosolve yung kaso at meron yung mga suspect na yun ay yun nga yun si alias Nonoy at saka si alias Baldo, yung Hilnido. Ano po ang pagkakakilala po Kap ng ating barangay dito po sa mga persons of interest po natin? Yung po kasing Baldo, Hilnido ay meron na siyang dating kasong attempted murder. At yun po pati ay merong ginagamit na pinagbabawal na gamot. Siguro po sa kawalan ng panggamit nila, naisipan nilang mang-hold up. Siguro itong batang si Benis ay nanlaban, kaya siguro na nasaksak. Meron din po Kap na involved po dito na huling nakasama rin daw po nung ating biktima. Kung kilala rin po sa ating barangay si Jeremy at yung kasama niya po na si Paulo. Opo, may kilala ho ba tayo dito na ganun pong pangalan po? Meron po, ma'am. At yan naman po mga batang yan ay mababait naman po. Willing naman po silang magpa-interview about po diyan. At sinabihan din po ng mga pulis na wag aalis kasi sila ang kauna-unang suspect about dun sa nangyari. Opo, maraming salamat po. Thank you po sa inyong pagbisita dito sa amin. So Idol Rafi, dito tayo sa UV Danes kung saan ay meron hong nakapagsabi po at pumunta sa ating barangay para mag-turnover po ng wallet ng ating biktima at nabanggit na dito nga raw po sa ilog na to, sa UV Danes nakita. Ma'am, sino po ang lumapit po sa ating barangay po? Mga tao po, mga nagtatrabaho po sa Inares. Yung pong tagalinis po ng ilog. So dito daw po nila nakuha? Kuha. Yun po ba ay nakapatong lang po dito o Mismo tubig, sa tubig. At napicturan ko po sila, pati yung wallet, basang-basa. So Idol Rafi, posible nga raw po na dahil yung suspect po ay taga rito ho, daw doon sa bandang unahan pa at dito tinapon yung wallet ng biktima. So ang hinahanap na lang po ngayon ng pamilya ay yung nawawalang cellphone. Kaya yun po, Kagawad, maaari tayong manawagan sa publiko, sa mga kababayan natin sa ating barangay. Sa mga taga rito po sa atin, mag-ingat po tayo. Huwag po tayong lumabas pag oras na po na gabing-gabi na po. Dahil sa ngayon po, meron na po tayong nagro-robbing po dahil uhulihin po namin yung mga kabataan na naggagala po dito sa ating barangay. Thank you so much po, Kagawad. Magandang araw, Gusto namin malaman, ano ang ganap nyo noong May 15 at May 16 ni Asia? Ano po, bigla po siyang nag-chat sa akin na parang, ate, stroll daw, ganun po. Tapos sabi ko po, nasa malayo ako ganyan, hindi ako makakasama. Gustong-gusto naman po makapag-stroll. So, pumayag na po ako nung pang-apat na chat niya. Tapos, saglit lang po kami nagkasama, halos wala pang isang oras. So pinuntahan ka nila sa Laguna? Opo, pinuntahan po. Sinundo po ako.
Sino ang kasama na sumundo sa'yo? Jeremy, tsaka si Kuya Pao. Nung magkakasama na po kami, naghanap lang po ng Alphamart na mapagbibilhan ng mga inumin tsaka chicherya. Pumunta po kami dun sa Taneneng, then ang ginawa po niya, bumili siya ng soft drinks. Tig-isa po kaming cook mismo kasi sabi niya. Parang di ko pa po nakakalahatian yung inabot nila na inumin. Sinusundo na po ako. Ano yung huling conversation nyo at anong oras? Last reply ko po 1:22 a.m. na sabi ko po, chat you pag nakauwi na kayo. Tapos sabi niya po, okay, ikaw din. Mga 1:43 a.m. Bigla po ako nagising ng mga 9 a.m. Naririnig ko po sila na parang kung sumama yan, baka isa na rin yan or baka ganito ganyan. Kasi nga po alam nilang kasama ko kagabi. Like nakarating na po sa kanila yung balita agad. Kaya siya, si Asia wala na. Parang gano'n. Tapos hindi po makapaniwala yung utak ko. Like naiyak na lang ako. Tapos tinatanong ko na bakit si Asia gano'n. Kasi nga po, ang bilis po ng pangyayari. Kasi parang kasama ko lang ng madaling araw. Tapos biglang mababalitaan ng umaga, wala na. Sana mabigyan na siya ng hustisya, ganun. Tapos sana masaya siya kung nasan siya. Then, sorry kung hindi ko siya naprotektahan that night kasi pag kami magkasama niyan, lagi po namin pinaprotektahan yung isa't isa. Yun lang po talaga yung malayo ako sa kanya, hindi ko alam. Sana po mapabilis na yung sa case po ni Asia. Like, sana mahuli na po yung gumawa. Nagpapasalamat po kami at sa inyo po mga staff. Sir Rafi, salamat po sa lahat. Kap, magandang araw po and sa mga officials po natin. Ngayon po ay nung pong time na ginawa po namin yun, hindi po namin tinigilan. Sabi ko nga sa inyo, mayroon na namang krimen o nabiktima si Ginoong Baldo Ilgido na namatay din po. At sa tulong po ni Ginoong Edwin Rualio ay madali po namin siyang nadakip. Kap, ano po ba yan? Pareho rin po ba ng sitwasyon? Pagnanakaw at pananaksak po? Ang base po doon sa kwento ng BNN ay natutulog daw po laang yung biktima at inurakan daw po ng kutsilyo habang natutulog. So ngayon po Kap, no, dahil nahuli na itong suspect, kamusta na po ngayon ang ating barangay? Nung nahuli po, luminis po yung aming problema dito sa barangay dahil siya lang po yung aming suspect doon sa lahat ng krimen na nangyayari po dito sa amin. At siya rin po lahat ng itinuturo. Sa ngayon po Kap, nasaan na po itong suspect ho natin? Pililla Municipal Jail. Ayun. Ano po, doon po siya nakapiit. Anong oras ho ba pinuntahan po ng PNP at ng barangay po itong suspect? Nung time na yon, yun nga po si Ginoong Edwin Rualio, siya nga po yung naging way para mahuli. Siya po isa namin tauhan dito po sa barangay at kinontak din namin po yung pulis sa tulong din po niya na ayun, napalibutan po. Nayapos po niya yung suspect. Edwin, paano ho natin na huli po itong suspect? Nung malaman ko po na nandoon siya sa bahay nila, hindi na po ako nagdalawang isip na puntahan siya. At tumawag din po ako sa kanila, sa barangay namin, tsaka sa kapulisan. Noong pong makita ko, timala po, inano ko na rin po, dinakot ko na po. Hindi naman ho siya sir nanlaban. Hindi na po, nakapalnaban. Niyapos ko po talaga. Kamusta sir yung itsura ho niya? Ano ho ba ang napansin ho natin sa kanya? Tingin ko, wala siyang tulog.
Kaya hindi ko na pinagbigyan ng pagkakataon. Dinakot ko na po. Maraming salamat sir sa extra effort po na ginawa po natin no, para talagang mahuli ito. Dahil kung wala ho kayo, talagang kahit pa paano po baka makatakas pa ito. Maraming salamat at siya nahuli na rin po. At para sa mga anak din po namin. Thank you so much po Sir Edwin.